Welcome to Faithful Life, the channel that digs into the giants of the faith, unearthing sound doctrine from the past to the present, and bringing the depth of Reformed theology right to your screen. Naisip mo na ba kung bakit sa kabila ng lahat ng kasamaan sa mundo, parang ang bagal kumilos ng Diyos? O bakit may mga taong tila pinagpala habang ang iba'y hirap na hirap? Ang mga tanong na yan ay tumuturo sa mga katangian ng Diyos na madalas hindi natin lubos maunawaan. Yung kanyang lubos na paghahari at yung kanyang di maarok na pagtitiis. Tama, at dyan papasok itong pinag-aaralan natin ngayon. Mula pa rin sa obra maestra ni Stephen Charnock, The Existence and Attributes of God. At para sa lahat, ito na ang ika-4 at huling bahagi ng ating 4-part series. At sa huling yugtong ito, sisilipin natin yung kamahalan niya bilang hari, yung lalim ng kanyang pasensya, at yung kanyang mapagkalingang pangangasiwa sa lahat ng bagay. Sige, umpisahan na natin. Unahin natin yung salitang medyo nakakakaba para sa iba, dominion, o yung ganap na pagkahari ng Diyos. Kasi, to be honest, kapag naririnig ko yan, ang pumapasok sa isip ko ay isang haring basta-basta lang naguutos. Pero iba ang argumento ni Charnock, di ba? Saan daw ba talaga nakaugat ang karapatan ng Diyos na maghari? Dito talaga nagiging malalim si Charnock. Sabi niya may 2 pundasyon. Yung pangalawa, yun yung obvious. Nilikha niya ang lahat, kaya pag-aari niya ang lahat. Simple lang. Okay, gets ko yun. Pero yung una, at para sa kanya, ito yung pinakamarangal na basehan. Yun ay ang kanyang perpektong kalikasan. Perpektong kalikasan? Oo, ginagamit pa nga niya yung pariralang, isang di maarok na karagatan ng lahat ng kaganapan. Ang punto niya, nararapat lang na siya ang mamuno dahil siya ang pinakamatalino, pinakamabuti at pinakamakatarungan sa lahat. So hindi lang ito tungkol sa kapangyarihan. Eksakto. Hindi ito might makes right. Ito ay parang perfect competence makes right. Ayun, ganda ng pagkakasabi mo. Dahil siya ang perpekto, siya lang ang kwalifikadong maging hari. I like that. Pero kailangan kong itulak to ng kaunti. Yung ideya na mas pag-aari niya tayo kesa pag-aari natin ang ating mga sarili. Aminin natin, sa modernong pandinig, parang nakakatakot yan. Pwedeng magtunog na parang paninil. Paano yon? At yan ay isang napakahalagang tanong. Ang sagot ni Charnock dyan ay ito, yung kalooban ng Diyos na siyang batas niya ay laging perpektong matuwid at mabuti. Okay. Hindi siya pwedeng gumawa ng mali. Kaya kapag may kinuha siya sa'yo, 'di ba, yaman, kalusugan o kahit buhay, hindi yun injustice. Kasi, una, sa lahat, pag-aari naman niya yun. Parang hindi magnakaw ang isang taong kumuha ng sarili niyang gamit. Iyon mismo. Ang kapanatagan natin nanggagaling sa kaalaman na ang hari na may absolutong kapangyarihan ay siya ring perpekto sa kabutihan. Yung kapangyarihan niya ay laging ginagabayan ng kanyang perpektong karunungan at pag-ibig. Okay, gets. So, itong paghahari na to, sabi ni Charnock, sumasaklaw sa lahat, walang exception. Walang-wala. Mula sa pinakamataas na anghel hanggang sa pinakamaliit na uod. At ipinapakita niya ito sa 3 paraan. Una, sa eleksyon. Yung pagpili. Oo, yung pagpili niya sa ilan para sa kaligtasan. Sabi sa Efeso, ito'y ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. Hindi dahil may nakita siyang mabuti sa atin. Ito yung tinatawag niyang royal prerogative ng Diyos. Royal prerogative. Paano natin yan gagawing simple para sa mga nakikinig? Siguro ang pinakamalapit na analogy niyan ay presidential pardon. Ang presidente, may kapangyarihan siyang magpatawad ng isang bilanggo nang hindi kailangang ipaliwanag yung rason niya. Okay. Nakakabit sa opisina niya. Tama. Sabi ni Charnock, ganyan ang pagpili ng Diyos. Isang pagpapakita ng kanyang soberanong kalooban, hindi reaksyon sa ginawa natin. Tulad ng pagpili niya kay Jacob at hindi kay Esau,
bago pa man sila isilang. Okay, gets. At yung pangalawa raw ay sa pamamahagi ng biyaya sa mundo. Bakit may mayaman, may mahirap? Eksakto. Sabi nga sa awit 75, ang Diyos ang hukom. Ibinababa niya ang isa at itinataas ang isa pa. At ang pangatlo, na paborito yung pagbigo niya sa mga plano ng tao. Oo. Dito mo talaga makikita yung kamay niya, di ba? Yung mga pinakamatalinong plano ng mga general, bigla na lang nasisira. Parang may divine checkmate. Sabi nga ni Charnock, siya ang pumutol sa diwa ng mga prinsipe. Ang ganda. At kung iisipin mo, doon din pala nagsimula ang lahat ng problema. Ang original sin, yung kasalanan ni Adan, ay isang pagtanggi sa soberanya ng Diyos. Pansinin mo yung tanong ng Diyos. Oo nga, no? Hindi, bakit ka nagkasala? Hindi. Ang tanong ay, kumain ka ba mula sa puno na inuutos ko na wag mong kainin? Isang tanong tungkol sa pagsuway sa utos ng hari. Grabe. So ang buong kwento ng kasalanan ay pag-aalsa laban sa kanyang paghahari. Which brings me to the big question. Kung siya nga itong hari na may absolutong kapangyarihan, bakit niya hinahayaan ng lahat ng ito? Bakit tila ang bagal niyang kumilos? Dito na siguro papasok yung ikalawang punto, ang pagtitiis ng Diyos. Tama. At dito, kailangan nating maging maingat. Para kay Charnock, ang pagtitiis ng Diyos ay hindi kahinaan. Hindi siya mabagal dahil kulang siya sa kapangyarihan. Ulitin natin, ang lumikha ng mundo sa isang salita ay kayang wasakin ito sa isang iglap. Hindi ito kawalan ng kakayahan. So ano ito? Isa itong aktibong pagpili, nagmumula sa kanyang kabutihan, yun yung mabagal sa pagkagalit. Pero aminin natin, minsan nakaka-frustrate yan mula sa perspektibo natin dito sa lupa. Kapag nakikita mo yung inhustisya, ang gusto mo ay isang Diyos na kumikilos ngayon. Oo, at naiintindihan yan. Pero nililinaw ni Charnock yung layunin ng pagtitiis na ito. Isipin mo na yung mga babala ng Diyos ay hindi parang banta ng isang bully. Okay. Mas katulad ito ng isang doktor na nagsasabi sa pasyente, kung hindi mo ito tigil yan, ito ang mangyayari sa'yo. Ang babala mismo ay isang gawa ng pagmamalasakit. Wow, ang ganda nun. So, ang mga bantan niya ay hindi lang hatol. Kundi mga paanyaya. Mga paanyaya sa pagsisisi. Ayun, tignan mo ang Nineveh. Nagbanta ang Diyos ng paggawasak, ang layunin, para sila'y magsisi at hindi mawasak. At nagtagumpay, ang kanyang pagtitiis, ay nagbibigay ng espasyo, isang sagradong espasyo para sa pagsisisi. Okay, that clarifies a lot. So, meron tayong hari na sukdulan sa kapangyarihan at isang ama na sukdulan sa pagtitiis. Paano ngayon nagtatagpo ang dalawang ito sa buhay natin, sa gitna ng gulo? Dito na siguro pumapasok yung pinaka-pastoral na bahagi, yung providential care. Ito na yon. Ito ang tulay sa pagitan ng kanyang trono at ng ating mga problema. Sabi ni Charnock, ito ang nagbibigay ng pag-asa sa pinakamadilim na panahon. Paanong paraan? Ang lohika niya ay simple pero napakalakas. Kung ang kapangyarihang lumikha ng mundo mula sa wala ay nasaan niya pa rin, tiyak na kayang-kaya niyang buhayin muli ang kanyang bayan mula sa pinakaabang kalagayan. Dito pumapasok ang konsepto na ang kanyang lakas nagiging sakdal sa ating kahinaan. Tama. At madalas, sa mga sitwasyong tila wala ng pag-asa, sa gitna ng Red Sea, sa pugon ng apoy, sa yungib ng mga leon, doon lubos na kumikilos ang Diyos para maipakita ng walang kaduda-duda ang kanyang kaluwalhati. Kapag ubos na ang tulong ng tao, doon nagninining ang tulong ng Diyos. At hindi lang sa panlabas na pangyayari. Dito na sumisid si Charnock sa isang napakalalim at medyo kontrobersal na katotohanan. Ano yun? Ang pangangasiwa niya maging sa ating mga kasalanan para sa ating ikabubuti. Linawin natin, hindi siya ang may akda ng kasalanan. Okay, hold on. Wow. Yan ay isang ideyang kailangan nating dahan-dahaning iproseso. Na hindi lang niya pinapatawad ang mga pagkakamali natin, kundi kaya pa niyang gamitin yon para gawin tayong mas mabuti. Yan mismo ang punto niya. At ang halimbawa niya ay si David. Ang malaking pagbagsak ni David kina Bathsheba at Uriah ang nagmulat sa kanya sa sarili niyang pagkukunwari.
Bago yon, madalas niyang sabihin na matuwid siya. Pero pagkatapos ng kasalanan niya, doon niya nakita ang lalim ng kasamaan sa sarili niyang puso at yon ang nagdala sa kanya sa tunay na pagbabalik loob sa awit 51. Ginamit ng Diyos ang pinakamalaking niyang kabiguan para hubugin siya. Sa paraang hindi kailanman magagawa ng mga tagumpay niya. Grabe. So ang Diyos ay parang isang master weaver na kayang kunin kahit yung pinakapangit na sinulid ng buhay natin, yung mga gusto nating ibaon sa limot, at ihahabi pa rin yun sa isang magandang disenyo. Walang nasasayang. Walang nasasayang. Kahit ang ating mga kasalanan. Yan ang sukdulan ng kanyang soberanang pangangasiwa. Hindi ito malamig na kontrol ng isang puppet master. Ito ay mainit at mapagmahal na pangangasiwa ng isang hari na perpekto sa lahat ng bagay. So sa pagtatapos ng serye natin, nakita natin ang Diyos na hindi lang basta konsepto. Siya yung hari na may lubos na kapangyarihan, yung ama na may di maarok na pagtiis, at yung tagapangangasiwa na gumagabay sa lahat para sa kanyang kaluwalhatian at sa ikabubuti natin. Isang magandang buod yan. At marahil iuwanan ka ni Charnock ng isang panghuling kaisipan. Kung ang providence ng Diyos ay kayang gamitin ng pinakamalaking kasamaan sa asaysayan, ang pagtataksin ni Judas, ang takot ni Pilato, ang galit ng mga tao, para isakatuparan ang pinakadakilang gawa ng pag-iibig sa krus. Anong trahedya sa buhay mo ngayon ang napakalaki para hindi niya kayang baliktarin para sa iyong kabutihan at para sa kanyang kaluwalhatian? Yan ang tanong na iiwan namin sa inyo. Naway ang pag-aaral na ito ay mag-udyok sa atin na lalong sambahin siya, magtiwala sa kanya at mamuhay ng may pasasalamat. Kung pinagpala ka ng aming tinalakay, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa Faithful Life channel at i-share ito sa iba. Hanggang sa muli!